adjustment kagad. And same pa rin ang kanilang magiging target priority. It's still gonna be the Suyo. And Freya, well, knowing na nasa blue side kasi yung AP Bren, it's a normal ban. But for AP Bren, tinanggal na nila yung Kalea, tinanggal nila yung Baxia. Pwede silang mauna sa Harley laban kay Demonkite. Oo. Alam mo, very interesting yung nakita natin na win-loss ratio no, para dito sa Aurora. Napakababa pala ng win rate nila pagdating sa Flying Clouds. 1-6. 1-6, man. Yun din kasi yung mapa kasi na nakakatulong sa pag-a-unbox ng box kapag tumagal kasi yung mga compositions na mahilig mag-box sa loob ng mga jungle, sa loob ng mga tight na iskinita. Yung sabihin na lang nating mga high uptime abilities such as an Eve ultimate or anything tila ba'y binabasag ng sobrang bilis na pagdating ng kalaban. Kaka-clear mo pa lang ng wave, may wave ko na agad. Para ka nagta-tight siege kapag flying clouds yung mapa. Pag naiwan mo yung monster, no, may dadating ng panibago. Shoutout nga pala sa mga tight siege enjoyers natin dyan. Marami-rami na rin. Mga pro players natin, nagta-tight siege dyan. May mga method na nga silang tinatawag May mga yung hinihila sa jungle creeps, atake nyo, yung mga Beleric strat. Tapos meron na yung gusto pinapatay. Meron nga agresibo yung papatayin talaga nila, wala silang pake. Mga hanabi, gano'n. Mga hanabi And as of now, mukhang tatanggalin na rin yung Eve. We just mentioned the Eve. Yung mga heroes na talagang pang-box para sa Aurora. Problema ng Aurora ngayon, may Harley, may Marcel. And nakikita naman natin dito sa draft prediction natin, it's the number 1 and number 2 heroes for AP Bren. Pinili nilang tanggalin yung ika-4 ngayon bukas. Yung Marcel at Harley for AP Bren. Siguro nasa isip ng Aurora, isa lang naman yung ban natin, dalawa yung nakakatakot. Fight as well, di ba? Open natin parehas para may makuha tayo. And Marcel ang kukunin ng AP Bren, Harley ang mahahawakan ng Aurora. Masusubok ito kung ito ba ay nasa top ng kanilang priority. May mga, kung gusto nila mga safe na route, may mga Guinevere pa naman or Fredren. Pero tama ka dun Ay, ito na. Kakabanggit mo lang Yan yung mga namamahay dyan Ayan na pala, no? Nakakatakot lang ito kasi parang ito na yung pamato ni Nova ngayon And dito siya nakilala talaga sa Marcel. Okay, Harley number 1. Harley. And pangilang kaya yung Blood? Number 9. Number 9. Maagang kinuha this time around ang Aurora. Hindi sila masyadong mahilig kumuha ng klodata ng maaga. Sabagay, mahilig sila dyan, XP or Mage sa red side. Dito mo makikita yung yung patterns ng mga teams. Kasi usually kapag nakakita sila ng mga ganitong hero from blue side, ang response nila para kay Edward is Uranus Rush kagad. Oo. And this time, talaga nagbigay muna sila ng emphasis sa pagkuha ng Claude na yan. And if you are AP Bren, parang discourage ka ng kumuha ng mga Uranus, yung mga tutunawin din lang ng Claude pagdating ng late game. Paano na kaya? Ayaw. Nakapaglaro din. At least merong isa, di ba? Oo, alam mo, kung ikaw yung Aurora, pag pinipick yung Leo Moore di James Banks, ang maaalala mo dyan, 1v4 versus Team Liquid. Team Liquid yun, Team Liquid yun. Ibang klase, no? Para sa Aurora, may threat pa na, alam mo, naiisip ko may Sora pa. So baka unahin na nga nila yung Valentina dito. Ayun na. Yan ang pang number 1. Oo, na saktong-sakto, Yue din kasi pinag-uusapan natin, isa sa mga pinakatalentadong Valentina players sa Pilipinas. In fact, nung rookie season nga ni Yue, yun talaga ang kinakatakutan na hero. Pero alam mo nung namimiss ko kay Yue, alam ko naman nang hindi lalabas ni season. Cecilio. Cecilio. S14. Yung S14 Yue, Cecilion era. Ang daming nakakaalala niyan. Siya lang yun no? Siya lang gumagamit nun Siya lang actually. Siya lang ang ma-record ng Cecilion itong S14. Ang kinagandahan dito sa Valentina third pick ng Aurora is multifaceted to. It blocks the Sora. And also, you're forcing AP Bren to ban the Sora themselves kasi pwedeng kunin niya ni Edward sa Red 4. And I like this Gord ban kasi knowing na may combo yung Marcel and Gord na ilang beses na rin natin nakita from other teams. And yung panghuli, yung nakakabatik na bigla ka mauhuli nung Gord, kailangan mo na tanggalin yan Nagiging meta pick na nga si Gord. Actually, kahit nakaharap ako si Wame, alam ko nakangiti yung nasa likod ko Actually, kanina parehas kami nakangiti. Ikaw ba naman, Gord and Benedetta in one game? Makakita ka na rin at this point, yung Gord na pinapare sa Kalea, pinapare sa mga pang-pick-off. Napakasakit talaga. Food trip. Shoutout sa Prod at shoutout din sa mga kuya sa labas na grabe magbigay ng food trip sa atin buong regular season. Pati sa mga super fans natin na pumipila para sa ang daming libreng pagkain. Shoutout sa mga direktor, Yan. sa lahat ng manager, ng producer,
basically sa lahat ng nagtatrabahong marangal para maging posible ang MPL. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa mga camera guy natin. Saka sa mga camera guys, Siyempre. sa mga caster. At maraming salamat, Rockhard. Maraming salamat. Alam mo naman. Legends ang nakakaalam. Legends ang nakakaalam. Niligay tayo sa mapa. And, with that, tatanggalin na rin ng clue. Another XP lane ban. Ay, wait lang. May nakalimutan tayong pasalamatan na sobrang Sino? nala. Ang super fan community. Ayan. Ng Sorry. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ang bumubuhay ng natunay ng MPL. Wala kami kung wala kayo. Walong linggo. Oy! Ano uno yan? Ng re-reverse card. Reverse sweep daw. Reverse. Tingnan natin ha. Ang alam kong nagre-reverse. Kotse. Pwede rin. Maingay. Tit, 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 tit. Parang e-bike na yun ah. Di ko alam. Pero eto na. Last ban para dito sa AP pre. Gusto ko yung ikaw na yung nagbalik. Trabaho ko ibalik dito sa Okay lang, trap. okay lang. Pero maraming salamat po rito. Wala akong sasagot sa e-bike pre. Ato, Arlot. Yan, para Arlot makabalik ban. tayo. Arlot Ayan. ban. Fight for the Ayaw. Hilda ba rin talaga? Sa bagay, nakamarcel sila. Uy, open Sora ha, kung sakali. Tora, Arlot, Khalid, even. Yung kasi diba tinanggal yung Hilda? Oo. Eh syempre, sinong kakibat ng Hilda? Khalid. Si Khalid. Tapos panglaban sa Marcel. So Khalid ka na dito if you're Aurora. Either Khalid or they pick up the Sora themselves. Kasi wala naman yung Valentina. Ay, classic Phoebus. Okay. Para if ever man mag-Sora, ay if ever, kahit kunin nila yung Phoebus, di pwede mag-Sora. Oh my God. Is this a Beleric game for Aurora? Ah, Pwede. yung ganitong klaseng ano, parang siniset up nga nila eh. Ang sakit mag-Leo Mord sa Beleric at alam na alam yan ng Smart Omega kahapon. Kaso, gusto mo ba last game mo, Beleric ka? Pre, yun din yung tinanong namin. Gusto mo bang mag-Beleric para makapasok ng playoffs? Yeah. At ginawa nila. Ay, wait lang. Ayan na! Ayan na. Inspired. Ayan na. Kung gusto mo ng reference sa Smart Omega, ito, literal. Penguin Perk Perks. Tifa. Ito naman, ang combo ni Chov Skirt at Nova. Ben, naalala ko sa ENC qualifier, binigyan na tayo ng ganitong klaseng atake. Pagpasok ng Smart Omega kahapon ay meron din. Ako naglapo. Lapu-lapu yung kanilang final pick. Okay, LVJ. On this lapu-lapu. Beleric? Ayun na ba? Ilalabas na ba natin ang Beleric, Sir Light? Or what if mga unorthodox heroes, Helger kaya? Go ahead. Oo, tagahanap lang ng Selena, no? Feeling ko kalit to eh. O kaya, Pakito? Ay, sorry. Wag, mahirap. Pakito level 4? Well, nabuff naman si Pakito. Pwede. Oo, tama. pwede May damage naman. reduction. Pero, gatot. You can never go wrong. Oh, you can never go wrong. Yun naman talaga ang ating diskusyon. Kapag gatot ay hindi ka pwedeng magkamali. And now we are entering game number 2 of the final series ng ating regular season 17. Nanalo na ng game 1 ang AP Bren in a perfect 12-0 victory against Aurora. Nakakasecure lang ng playoffs kahapon. It's crazy to think na kung hindi nanalo ang Aurora kahapon ay deciding game talaga itong serye na ito kung sino makakapasok sa playoffs. But right now, we are here enjoying Filipino MLBB from historic organizations such as AP Bren and Aurora Gaming Philippines. Isang moderno at isang mga lumang organisasyon na marami ng inuwi para sa Pilipinas. Ang hirap para dito sa Aurora kasi ang dami nilang kailangan patunayan dito. Number 1, yung katanungan natin tungkol sa sitwasyon at katayuan ng Aurora. At kung papatunayan nila kung handa na ba sila sa pagpasok ng playoffs eh. Isang malaking mensahe ito para sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Na ganito dito sa MPL Philippines, walang nagpapatalo kasi ang tagline natin, palag na to. At kitang-kita naman yan sa effort talaga yun ng parehas sa kupunan. Imaginein mo, nasa pinakahuling serye na tayo ng season at wala talagang bigayan na magaganap. Demon Kite, masascout out dito ng AP Bren. AP Bren using Chov Skirt na makapag-leash kahit papano dito kay James Pax. Pero again, medyo lugi nga lang sa wave clear kapag Selena. Alam na alam mo yan, Burrito. Mabagal talaga mag-clear review. Though, alam naman natin na yung advantage na lumait yung buhay ng mga range minions ay pwede niyang i-capitalize. Pero Aroy. nahihirapan pa rin si Chov Skirt dito na dumikit eh. I mean, as much as gusto nating i-hype,
yung Selena. Unfortunately, Valentina yung kalaban niya rito. So Ang si hirap. Yue makakapag-Selena rin mamaya pag kinopya niya. Uy, uy, uy! Ay, palaban talaga dito si Yue. Grabe pero si Yue. Pero man. duguan yung dalawang miyembro dito ng AP. Sinusubukan nila si Light. Hoy! Aray ko po! Kamuntikan pa! Nabigyan pa ng fissure ng konti. Wala, Buti na lang hindi tumayo. wala kang death kanina ha. Wala kang death, sabi ni Light ha. Binibigyan talaga eh. Okay, magle-level 4 na rin naman dito si James Panks. Ang gusto nilang silipin dito ay si Edward. Pero si Demon Kite, tuloy-tuloy lang sa kanya pag-farm kasi importante yung level 4 sa kanya kung gusto nila na pumitas kaagad ng maaga. Tsaka naging mas mabilis yung pag-clear dito ng side ng AP Brand dahil na rin sa ultra leash na ginawa ni Chopskirt ng maaga. Paggamat medyo natatalo sila in terms of wave clear dito sa mid lane matchup, mauuna pa rin talaga sa power spike dito si James Panks at ngayon kasama na niya si Kel VJ looking around the first turtle. Baka balik na kanilang purple buff at dito natin malalaman kung ano ang gusto ng AP. Nagsimula kaagad sila, pinana rin itong pagong. bilis. Demon Kite ay lalapit din, retrihan na lang. Pero si James Panks ang magwawagi habang si James Panks ay may ipit din. Demon Kite ay nakakuha ng kill, ginaya ni Yue yung Phantom Steed. Kaya si Nova, pinipigilan niya na agawin yung Rakursa pero hindi nila maaawat yan. Oh, turtle for a kill. Yue making the play. Tinulak pabalik, men. Grabe. Nabad trip si Yue. Kanina walang nangyayari nung game number 1. Ngayon, siya na yung gumagawa ng mga pangyayari. Oo, at nakakatuwang makita na hindi lang big ultimates kuno ang kinukuha ni Yue on this Valentina. There are many options para sa laro na to. I might even say na yung SOD na nagmumuna dito kay Shizo could be a potential late game option as well. Kaya, ano siya, no? Split push din yung Valentina. Tapos sama na lang siya with SOD. Pero, alam mo, ang kinagandahan dito sa lineup ng Aurora is, ngayon, very capable sila to actually force a team fight against AP Brand. Kailangan lang nila intindihin yung mga pana na lumalabas dito mula kay Chopskirt. Okay, tumama naman Ayun yung pana pero hindi makalapit. Kaya lang si Nova ay naabutan din ng ultimate dito ni Demon Kite. Pero mapapauwi ka agad siya. Magle-level 4 naman siya in a few. Pero ayun, nag-level 4 na rin siya. Pero yung presensya niya kasi hindi pa madama ngayon eh. And ito na, wala pa namang mga kuya kaya okay lang magsakitan. Alam mo naman, kapag mga batang lalaki, hindi ko alam kung nakaka-relate. Uy! Teka lang ha! Op, tatama din yung Abyssal Arrow. Bang! At yung SOD! Napakabilis sila tinulog dito si Yue. Ngayon naman si Light ay pinagtutulong-tulong Oh my ng apat na goodness. miyembro ng AP Brand. Hindi na nga nakakasa yung AOG. Grabe, ito yung kuya kasi busy, men. Pinagpaplanuhan si Yue, tsaka si Light, and Aurora Gaming. Nobody could have expected that play mula kay Nova. Blind flicker into the bush. Tsaka imaginein mo nun yung crossfire ng pana, pati na rin ng Spear of Destruction na makikita natin yan. Ayun, No? oh. Nova blind flickering, alam niya may tao doon. Tignan mo naman yung crossfire doon pare. Grabe yung combo. Kanina pa sila combo-combo. Ibang klase, no? Kaya lang si KLB, ay naku po, hindi tumama. Yung kanyang stun doon, mamamatay man siya pero makakakuha ata ng pwesto dito ang AP Brand. Tatawagin na si Marvel. Hawak din ni Yue yung Phantom Steed. Si Demon Kite ay buwelo lamang. At siya'y nagwagi doon sa pagong. Kaya lang yung AOG ay walang tatamaan. Tatama ba yung Abyssal Arrow? Hindi. Napicturan si Edward lang. Hahabol pa rin si DK. Pwede niyang silipin pa si Chopskirt dito pero wala na rin naman siyang ultimate. Pero si Light, dito talaga. Meron pa siyang unbreakable na pwedeng gamitin. At si Doming Kite, iniipit nila ha, yung dalawang miyembro dito mula sa AP. Hoy, bibiglain nata nila dito. Hindi sapat yung damage pero revitalize pa rin. Apat ang nasa kumembro ng Aurora. Pero makakadepensa naman dito sa side ng AP Bren. Kaya. And for Aurora Gaming, I feel like nakukuha na nila yung tempo na gusto nila. Hindi na masyado makagalaw si James Panks. Yeah, they definitely do. Again, maraming pang force yung Aurora this time around. They have so much kits in their arsenal. Nandiyan yung mga stolen ults mula sa Valentina, yung damage ng Harley, the ability to join the fight mula rito kay Light. So definitely there's a lot of ways for Aurora to actually engage into AP Brand's lineup. Samantala sa AP Brand naman, kailangan nila maghintay pa ng konting items para makahabol sila sa damage kasi yung mga damage output nila ay hindi ganun ka-reliable. Imagine, you have to land the stun, you have to put the trap, and then yung even yung Lapu, kailangan niyang matamaan yung mga targets niya. Ang problema, yung mga targets niya rito sa side ng Aurora, nagdadash lahat eh. Yun din kasi talaga, no? If you're playing this Selena, very reliant talaga ang isang team na Selena-centric team na tumama ang mga Abyssal Arrows. Wala ng deadly magic at mukhang makakatakas naman ata with a space escape. Okay, hahabulin pa rin! Pero kasi napakabilis nung kabayo eh. Hindi nakatakas yung bata at namaalam si DK. Ay,
Ang sakit talaga ng isang James Banks na Leo Mord. Kapag ganong klaseng senaryo ang ating nakikita. Stun kay Yue. Okay, Landshaker, hindi ka kumonekta. Pero napilitan din na mag-brave Spartan si Yue. Kung ano-ano mga ultimate sa kanyang kinukuha dito. And dito natin masasabi na kung gaano kakabisado talaga ni Yue ito no? Yeah. Oy, nagtawag na para sa pagong na ito. Half HP para sa pagong. Edward naghahanap pero mukhang makakapasok dito ang Aurora. Turtle! Okay, sino makakakuha? James Banks pa rin naman. Pero papasok na si Yue. Ano kanyang hahawakang ultimate? AOG ay nagamit. Edward ay napalalim din! Nasundot ng mabilisan lang dito ni James Banks. May mga abyssal arrow pa wala kay Chop Skirt. Pero papabayaan na nila ito. Speaking papabayaan, yung taas ay napapabayaan din. Habang si KLBJ ata magiging next nilang punterya. Nova, kukunin itong dalawa. Frame moment ay kumonekta. Pero hindi na muna mangyayari yung gusto ng Aurora dito. And that essentially equalizes the game para sa AB Bren. Kitang-kita naman sa timeline na wala yung lead na hawak dito ng Aurora. Napakaganda nung desisyon na kinuha dito ng AP Bren. Yung napili nila na i-zone si Demon Kite. And sobrang bilis din nung kanilang naging call. After nila makita yung Harley na nasa likod pa ng purple buff, nag-rush kagad si James Banks. And then si Nova, ginamit pa yung Golden Hour para lang hindi makapasok si Demon Kite. Although maganda rin naman yung control ng Aurora dito sa Leomord. Mga good 3 seconds hindi makagalaw si James Banks. Pero wala rin kasing umihit ng turtle. Oo, may retribution pa rin na available si James Banks at sumakto ngayon para makuha nila. May mga pana pa rin si Chopskirt na hindi lumaland. And ito yung medyo sugal para sa isang Selena no? Pag hindi tumama, kailangan mo mag-reset, kasauli. At paulit-ulit lang yun. At kung tumama, no, teka, may light angle ata dito ang Aurora. Okay. LBJ, medyo delikado na! Ayan na, kumonekta nga dito yung Unbreakable. Pero wala kasi sila mga minions. Ilalaban ba nila ito? Papasok si KLBJ. Ngayon naman, Revitalize is nagamit din ni Light. Pero habang nangyayari ito, lima din sa may bandang ibaba. Ay, makakuha ng kill na. Picturean din yung itong si DK. Pero napabayaan nila sa itaas. Si James Banks, dalawa ang tumumba para dito sa AP Bren. At ang Aurora ngayon ay kailangan ng humabol sa gitna at wala silang aabutang na toring buhay. Medyo maganda na sana yung trade para sa AP Bren. Kaso nawala yung flicker dito ni KLBJ and Lord is spawning. Aurora, they can just definitely reset and they look to take the next objective right now. Abot naman si KLBJ kasi may flying clouds and Aurora. Ang problem dito ng AP Bren is may magkakaroon ng copy dito si Yue ng magandang ultimate. Ito na yung Barbiel. Ayun na yung SOD ay kumonekta na rin. AOG as well. Pero mamamatay ata dito si James Banks. Siya ang pinagtulong-tulungan. Kukonect na yung Abyssal Arrow. Ngayon si Demon Kite nakadalawa na. Edward napakababa na ng HP plus the flicker and the garot play. Mula dito kay Chomskirt. Pipicture na naman. Demon Kite ay atras. Napigilan nila yung plano ng Aurora na simulan at kunin itong Lord na ito. At mukhang aabot pa nga dito si James Banks at si Shizo. Definitely with the flying clouds. Kaya naman reset muna talaga magiging call ng Aurora bago kumuha ulit ng Lord. Yeah, it was very awkward for Aurora na even though nakita nila si James Banks, tumama kasi yung SOD mula dito kay Shizu. Although napatay naman ni Demon Kite yung Moskov. Problem was, there was so much space in the front line na nakakahanap ng targets dito. Sila KLBJ, si Chopskirt, even getting that kill onto the Phobius. And the moment na wala yung Phobius and wala na silang Blazing Duet, they couldn't burst the Lord. Oo, at ngayon mukhang sisimulan na ulit ng Aurora ang pag-establish ng kanilang pwesto around that Lord area. Napana! Yun na naman yung mga combo na kubo! Namatay din ito si Demon Kite. Actually, mayroong pang trap dun kung mabuhay siya Kaya lang tumama na naman. Grabe! Abyssal Arrow, kumukonekta. Moskov? Pero hindi nila namamalayan yung Moskov dun sa itaas. Ay tumatrabaho din. Dalawa na magre-react para sa kanila. At hahawakan lang ni Nova yung posisyon dito ni DK. What an arrow from Chopskirt. Wow! With eyes at the back of his head. Lord secured para dito sa AP Bren. Manalili. Sa mga di nakakalam, Manalili reference yun, guys. Manalili. Explanation ng joke. Joke kaya. Ay, nako. Okay lang yan. Lahat dito na-explain. Tama. Pero salamat, Rackard. Salamat, Rockhard. Okay. Rackard. So,
So ngayon, Lord ay nasa itaas sa bahagi at pipilitan ng Aurora dito na ituloy yung kanilang ginagawa. Oo. Pero Trinity na rin naman pala, Tales of Cloud, no? Masakit na rin parehas sa marksman, no? Parehas na naka-Swift Trinity, kaya kailangan talagang respetuhin ito. Nova, Oh. trying to exert his presence sa loob ng jungle ng Aurora Gaming. Available naman ang kanyang flicker at ang kanyang golden hour para sa Aurora. Wala pang pinipiling ultimate dito si Yue. O pana, kakabit sa Connecta na naman, ha? taklama. Itutuloy ba nila ito? Si Light ay, oh my goodness, sumasakit na rin pala yung mga traps, ha? So kailangan ng respetuhin ito ng Aurora. Mapipigilan naman nila yung pagbasag ng itaas. Pero ang go signal nito, ha, para dumiretso na rin sa gitna at puwersahin na kunin ito, AOG. Mapipilitang tumakas itong si Shopskirt. Okay, napigilan naman ng Aurora at tagumpay sila sa pagdepensa. Oo, walang mawawalang inhibitor turret sa side ng Aurora Gaming despite the Lord push coming in from AP Pren. Magandang pagdepensa para sa World Champions. Ay, figure! Pinabol pa talaga at kumanik na yung Abyssal Arrow. Buti na lang nandun yung tatlong miyembro ng Aurora. Pipicturean yung dalawa, si Domeng at si Light. Domskirt, naka-ready yung Abyssal Arrow. May trap na kasama. Pero hindi sila tutuloy kasi alam nila na naka-ready rin yung Unbreakable para dito kay Light. Aray ko po. Nasa side blade pre, napaka-hapde. Hindi naman siya yung target, pero siya yung nasasaktan. Light. Unbreakable, kaso wala siyang maharap. Ito yung mahirap, men. Kahit parang magsayang ng skill dito yung AP Bren, ang hirap nila lapitan kasi ang daming scouting mechanism. You have the free moment, meron ka pang arrow! Kung tinamaan si Domeng kahit may trap din na kasama yan. Uy, ko. Humahapde na rin pre. Yan yung ano yung trap na ramdam mo na rin talaga yung dami. Pangalawa na yan, ha? Pangalawa na. Shizo, kalma muna tayo. Ang BPM natin tumataas. Oo. Yung kay Doming kahit medyo tumaas din, kailangan niya ma-BMI. I think may nakakita nung OD. Kaya ginamit niya yung kanyang dash. But for Aurora, again, nahihirapan sila lumabas ngayon kasi ang daming pana, ang daming vision na nakukuha ng AP Brand. Nakaka-bad trip na yung Selena. Yun naman kasi talaga, no, when we're looking at Selena compositions coming in from any team, if I'm being honest, ay pag nakalamang na, ay napakahirap na talagang gumawa ng play kasi parang tuwing sinusubukan mong gumawa ng play, may pumipigil sa'yo eh. Pumapwesto ka pa lang, may kakalabit sa'yo, bigla kang sasapakin, may kasama pang kagat, may kasama pang fries and drinks. May upsize pa. Kung may libreng upsize pa. Ang hapdi na ng ginagawa ng AP Brand dito. Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi naman tumama yung Abyssal Arrow dito ni Chopskirt, okay na okay pang scout eh. Ang dami niyang mga option dito na pwedeng gawin eh. Actually, nakaka-insulto dyan, hindi yung tamaan ka ng pana eh. Yung makatapak ka ng trap. Yan yung nakaka-bad trip dyan eh. Yung slow ka for a good amount of time, tapos matatamaan ka ng damage. Lalo kapag lumabas pa yung Wishing Lantern na malapit nang matapos, may lumilipad na may lumilipad na bulilit. Ayun no. Diba? Okay, Nova. Naramdaman din naman niya yung poke. At least hindi siya nagdadash papunta sa kakampi niya. Oo, yun naman ang importante doon. Yue ay kukunin na rin itong Phantom Steed. Sumusubok si Demon kahit na pumitas ng isa, pero iiwas lamang si KLBJ. Magkakasama sila dito. Si Shizo ang pinipilit na pahawakin. Pero nabitawan na rin kagad yung Delty Magic. May mga traps na apak-apak. Itong dalaw, ayun na yung Wishing Lantern, pre. Half HP para sa Lord na ito. Ibibigay sa mahirap. Papasok si James Max. Si Nova, nagre-ready din. Pwedeng niyang bitawan yung kanyang golden hour. Si KLBJ sa likuran. Pero si Domeng Kite pumasok na rin. Napicturean yung tutong miyembro mula sa Aurora. Demon Kite masisecure itong Lord na ito. Pero dire-diretso na ang liwanag na dala-dala ng Aurora. Tumba tatlo para sa AP Bren at si Shubsky na kanilang inahabol. Wala. Tingnan natin kung papasukin pa yung Demon Kite. Available naman ang space escape. Pero tumama pa yung araw. Bagamat hindi sapat. Maliban na lang kung makatapak ng EAT.
Okay, wala namang Ets. And again, wala naman din damage si Nova doon. 10 seconds. So pwede nila samantalahin ang pagkakataon. Aurora Gaming, nakuha na nila yung lead na kanina pa nila inaasam. Ang ganda ng frontline aggression ng Aurora, men. Sinugot nila yung Moskov. Oh, no. Hindi nakareact si Shizu. Wala rin kasi siyang Purify. And kailangan na dumapit. Aray ko! Ganun kabilis, ganun kahapde. Mabuti na lang. Maraming salamat, Fighter Emblem. Shizu 2026. Ding! Saved by the bell! Oh my goodness. Grabe yun. Actually, nakita ko nga parang hindi nadadagdagan yung buhay niya habang umaambal siya. Mabuti na lang. Oh, Nova! AOG, napinta Nova! ulit si Light. Si Nova ay nakakuha na naman ng magandang picture pero siya ay namatay din. Pero parang worth it yun ha. Lord sa ibaba. Ngayon si James James. Pang sa maghahabol. James! And this time ay nakakuha na naman siya ng kill. Ubos sa kanilang base. Oh my Pero magkakaroon uli sila ng panibagong buhay. Ay may chance naman silang nakuha. Ay medyo magiging mahirap ang susunod na Lord fight considering na 3 inhibitor turrets na nawala para sa AP Bren. Aurora Gaming na ngayon ang may hawak ng gold lead. Kung titignan natin ang ating event timeline, nakakawala lang ay grabe yung siso ng larong ito. At this point, yung lead parang hindi na nag-matter. Ang nag-matter dito sa AP Bren, tiwala at gawa. Yung tiwala ni Shizu, nababalik yung kanyang buhay gamit ang kanyang fighter emblem. Yun, life steal sa DHS, sa isang kanon, bumalik siya at nabuhay yung Moskov. And after that, that flicker play mula kay Nova, nakapag-set up sila ng pana kay Doming kahit hindi siya nakareact. And umabot yung kagat ni Chobsker to shut down the gold laner of Aurora. At yun din kasing hirap na when you're looking at a... Oh, aray ko, jump skirt! Kaya wala na yan. Ayun na, wala na. Ay, meron pa! Buhay pa rin. Sorry, di ako naniwala. Sorry ah! Sorry, Jobskirt. Sorry, Nova. Di kami naniwala. Magtiwala kasi. Magtiwala kasi kay J. Roa! Magtiwala kay Curse One. Oh my God! Okay, what a save! Coming in from Nova! Pwede nga pala yun. Magtiwala kasi kayo kay J. Nova. Jay Nova. alam mo, medyo maswerte pa rin dito ang AP Break kasi nung nagamit yung Golden Hour, wala pang kakayahan ng Aurora na sumugod kasi pwedeng go signal yun sa kanila di ba? Ang layo nung Lord Pamin eh. Oo nga Kumbaga, worth it gamitin para iligtas si Chobskirt kasi at least hindi ginamit yung flicker. Walang force na immortality ngayon. Look at the value of the Selena. They get to enjoy the vision and the traps mula kay Chobskirt. Kaso mukhang mahihirapan sila sa upcoming Lord fight natin. Pwede itong sayawin ng Aurora Yes. considering na lamang Nova. ang side ng Aurora Gaming in terms of wave control dahil 3 inhibitor turrets wala sa side ng AP Bren sa unang siege ng Aurora. And ang tanong ay sapat pa ang oras na nabili ng AP Bren para mag-contest sa Lord na ito. I think kailangan may mag-alay. Kailangan may humuli dito kay Nova kasi hindi pwede makapasok to basta-basta. Kasi Oo. yan na. Ayun na, Kailangan okay. nilang hanapin itong Marcel na to. Pinersa na nila, Phantom Seed para dito kay Yue. Hindi na nila maaawat. Pero tumama yung SOD ngayon si Edward. Shizu! Talo na rin si Shizu. Nandun sa may gilid. Atras muna si Doming Kite. Ang baba na kanyang HP. Bumili ng immortality. At ngayon ay namatay na rin itong si Shizu. Kung sila man para sa kanila, ito na ata yung pagganti at pagbawi. Napicturean yung 4. Pero pambili lang ng oras yun. And 3 miyembro kaagad para sa AP ang tumumba. Phantom City gagamitin. James Sang versus 2. Pinauwi. Pero ayaw na nila pauwiin pa. Parang hindi na ata kakayanin pa. And James Sang ay tumumba. No way! Nova na lang ang natitira. May Lord pa sila nakasama sa gitna. At ang Aurora ang magwawagi sa Game 2. Game 3 secured para sa pinakahuling serye ng Season 17.